Boss, sino uusig sa ICC kung mapatunayang illegal ang pag-aresto kay PRRD? Makakalaya po si makakalaya po si Tatay Digong. More blessings, boss. Comment na pala agad, kakapasok ko pa lang. Oo nga kanina pa kami nagkwentuhan eh. Good PM, Boss Buds, as lang may cabinet secretary pa bang nagsasabi ng totoo sa administrasyon na to? Ads muna. Di siya anay kundi parasite. Sir Badong, any comment po sa sinabi ni Attorney Jimmy Bundok na walang tataya ng loto hanggang di makakauwi si PRRD balik sa PH? Ano po bang comment ko dun sa walang tataya sa loto? Panawagan po yun ni Jimmy Bundok. Ano bang gusto nyo i-comment ko dun? Hindi naman ako tumataya. Ako po, in general, huwag kayong magsugal. Hindi po ako mahilig magsugal. Lahat po ng uri ng sugal, huwag kayong pumasok sa sugal. In general, yan ang patakaron ko sa buhay. Never ako nagsugal, hindi ako never nagsugal. Nagsusugal ako. Kapag nakaranas na ako magsugal, hindi po ako na magiging sugarol. Ayaw ko po sa sugal. Ayan. Hindi lang po yung loto. Okay. Ayuda. Garantisadong tatak Marcos yan. Yan ang ipinangbabayad natin sa utang, yung mga dollars na remittance ng OFW. Kaya nga tinawag silang mga bayani. Isa sila sa nakakatulong sa ekonomiya ng bansa. Racket talaga ang loto ngayon. Parasitiko si Claire Castro na matik sinisira palalo si Marcos na siran-sirana. Wala pong nagdala sa OFW lalo na sa 28 of March. Wala pa kasing sahod. Wala pa para magpadala. Philippines is the next Ukraine na daw, sabi ni Sas. Next Ukraine? Hindi malabo. Ako hindi siya magiging next Ukraine. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Ukraine kasi yung mga sundalo niya lumaban sa Russia, di ba? Tayo naman tsaka yung Russia kasi lumusob sa Ukraine. Yeah? So, yung mamamayan ng Ukraine, pinagtanggol niya yung kanyang bansa, kaya napalaban. Tayo naman, mukhang wala namang balak tayong lusubin ng China. Kung may lulusubin yung China, Taiwan. Kasi kiniklaim nilang kanila yun eh. Di ba? Yung Pilipinas naman, hindi naman nila kiniklaim na kanila tong Pilipinas. Uunahin mo pa bang lusubin yung Pilipinas? Masyado pong, tingin ko yung Chinese, masyado po siyang, anong tawag doon? Practical, masyado siyang business-minded para lusubin ang Pilipinas. Kung may una siyang lulusubin, yung Taiwan. Kasi hanggang ngayon, kiniklaim nila na probinsya nila yun. At talagang parte po yan ng China. Kailan lang naman naging Ngayon, kung ang Pilipinas, tayo ba lulusob sa China? Hindi rin. Kaya hindi tayo mapapalaban talaga. Hindi lulusob ang China sa atin. Hindi rin naman lalong hindi tayo lulusob sa China. Kasi wina-water cannon nga tayo, hindi tayo pumapalag eh. Tayo, yung pasabihin na tayo palulusob. Yun yung, kaya hindi ako naniniwala na matutulad tayo sa Ukraine. Marami sa atin hanggang sat-sat lang. Marami, paglaban ng Pilipinas, paglaban. Maaya mo bang lumusob yung mga yan? Hindi. Diba? Ang layo ng China eh. Kinakailangan mo muna tumawid ng mga bago mo malusob. Unlike sa Ukraine at Russia,
Talagang land talaga lang yung ano nila. Totoo ba na ni-raid ang bahay ni FPRRD? Marami pong tao dun. Ito po ang dami pong vlogger na nakakalat po dyan sa Davao. Kung na-raid na po yung bahay, sana nabalitan. Alam nyo po, sa totoo lang, panahon na po ng social media ngayon, no? Nagtataka ako sa mga balita na tinatanong nyo kung totoo o hindi. Ang dami pong vlogger eh. Yung wala nga lusob, naroon yung mga nagkukwentuhan lang. Ito po ang pagkain po dito, pumunta kayo rito, meron tayong pakape, may mga... Hindi ba nyo ba napapanood yung mga vlogger na nakatambay sa bahay ni Tatay Digong? Sa tingin ba ninyo, walang magbabalita kahit isang vlogger na taga Davao kung nalusob na? Ngayon po, ganun lang po yun. Kaya kung lang po kayo. Malamang hindi totoo yan. Learn from Ukraine, yan ang sabi ni Sas Rogando Sasot. Matuto tayo. Talagang matuto tayo dapat. Ang dapat nating matutunan sa Ukraine, walang panalo sa digmaan. Di ba? Sabihin mo ba na nanalo sila? Tumagal man ng 20 years yung digmaan na yan. Wala. Alam niyo yung Ukraine nung before tong magdigmaan, isa yata sa pinakamaunlad na bansa yan. Ngayon, nasa na lang yung mamamayan nila. Diba, naiwan yung mga lalaki, yung mga babae nila, naroon sa tumakbo sa Europe. May dati kayong bansa, inunan nyo yung BBM is the next Zelensky na masasermonan ni Uncle Donald Trump. Paano if yan yung sinasabi ko sa inyo na may mga vlogger, yan katulad niya nila Sas, yan sila Maharlika, sila Sas. Dahil marami silang mga bubwit, marami silang mga puting ahas, marami sila. Kaya hindi pa nababalita na nila. Yun yung sinasabi ko sa inyo na hindi ganun yung format natin. Hindi tayo nakikipag-unahan sa mga scoop-scoop. Tayo, may balita na, magbibigay tayo ng reaction. Yan, ganun. So, iba-iba po yung mga vlogger. Humble yan si Badong. Kaya nahuhuli ang media kasi ang mga vloggers nasa ground na, nag-prepare pa lang silang pumunta nando ng mga vloggers. Correct. At saka yung sa live, no? Doon namin sila talo eh. Wala kaming hinihintay na oras eh. May pangyayari ngayon, naka-live na. Sila, ite-tape nila ngayon, i-edit nila, mamayang gabi nyo pa mapapanood. Isang buwan minimum nakikita niya rin. Wala daw jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Sa individual lang daw di ba individual naman talaga ang kinakasuhan, hindi naman Pilipinas. Correct. Kaya mali yung katwiran na yun. Katwiran ng, klaseng katwiran yun. Naririnig ko kay Boeing yun. Sabi ni Boeing, walang jurisdiction sa Pilipinas, pero sa individual na tao daw meron. Ha? Ang hirap sa kanila, ayaw pa rin nilang pabulaanan yung sinasabi nila na walang jurisdiction dito. Kaya umiikot sila ng umiikot. Tablado na naman si Crispin sa gobyerno ng Timor-Leste. Rehan, tama, like, share. Kasi akala nila lahat ng bansa katulad ng Pilipinas na very willing isuko yung mamamayan eh. Imagine niyo hindi po nila mamamayan si Hindi po nila mamamayan si Tebes. 'Di ba? Pero yung korte nila nagpapasya kung isusuko sa Pilipinas o hindi. How I wish na ganun tayo ka-protective sa ating mga mamamayan. Alam nyo, simpleng mamamayan, hindi talaga dapat pinamimigay. Kung dapat ma-trial dito sa Pilipinas.
Inday Marie Vlog, yung mga Duterte vloggers ang ginigipit nila. Kasi kung pabubulaanan ni Crispin na walang jurisdiction ng Kangaroo Tribunal sa Pilipinas, 100% sisabakin siya ni Bangag bilang DOJ Secretary Sir Badong. Taksil ang Marcos admin sa Pilipino at Philippine Constitution. Yan pa yung na bubuisit ako na hindi naman totoo na Duterte ang nagpanalo sa mga Marcos. Si Amy na nga nagsasabi. Si Amy na nga nagsasabi. Ano pa ba yung hindi nyo maunawaan doon? Mahina talaga si Marcos. Bakit pag may nakulong sa labas, convicted, pilit pang nating kunin, tapos si PRRD pilit ipadala sa labas? Yun nga po, wala na tayong moral ascendancy. Ano pa po ang mukhang ihaharap ng gobyerno natin? Kilala po nila lahat. Halimbawa po, knock on woods, wag naman sana. Halimbawa po may bibitayan sa Saudi. Di ba? Makikiusap yung Pangulo natin sa King o Prince, kung sino man yung dapat pakiusapan. Baka pwede ibalato nyo na sa amin yan. Paano namin ibabalato sa inyo? Mismong presidente nyo nga, pinamigay nyo sa ibang bansa. Tapos ngayon, makikiusap kayo na yung nilitis namin dito, pagbigyan kayo, patawarin namin. Kay Tatay Digong yung may mga kaso sa ibang bansa, pinaglalaban, kay Bangag tinatawanan. Kaya wala na siyang mahirapan siya. Mahirapan siya makiusap sa ibang bansa na amin na lang yan. Kasi lantad na lantad to. Magaling din, no? Talagang hindi na lang po pang Pilipinas. International na ang kasikatan ngayon ni Tatay Digong. Masyadong makulay ang buhay ni Tatay Digong, nakakainggit. Yung mga maibigin sa history, alam yung nangyayari kay Tatay Digong. Meron pa siyang balang araw. Tayo, ang buhay natin, malilibing, matatapos. Pero si Tatay Digong, sa kanyang edad ngayon na 80 anyos, meron pang naghihintay sa kanya na balang araw. History. Nagpasya na po ang history. Malupit po magpasya ang history. May mga sa immediate, akala natin hero na. Kaya si Ninoy, nung mga kamamatay lang yan, 1983 hanggang 1986, 1987, buong 80s, putya, talagang kala mo kapantay. At gano'n naman po talaga yung parangal na binigay sa kanya. Halos kapantay niya si Rizal Bonifacio at kasi silang tatlo lang po. Baka kala nyo meron pong mga bayaning sineselebrate ng buong bansa. Tatlo lang po ang bayani na sineselebrate natin bilang holiday. Rizal Day, Bonifacio Day, Ninoy Aquino Day. Ganun po. Nung 1980s, ganun po yung tingin kay Ninoy. Lahat, walang pumapalag. Ninoy Aquino Avenue, Ninoy Aquino Parks and Wildlife. Pucha, Rizal Memorial na nga. Ginawa pa Ninoy Aquino. Di ba? Nakapangalan na kay Rizal. Ipinapangalan pa kay Ninoy. Ganon katindi. Pero alam niyo po, sabi nga ng historian na yung istorya na si Teodoro Agoncillo, pinaka sikat na istorya ng Pilipinas. Tinanong siya nung araw yung katatapos ng EDSA, bakit hindi po kayo nagsusulat ng sa EDSA? Historian ako Kinakailangan mo muna ng perspective. Dapat malayo ka muna sa event. Pag sinulat mo yan na masyado pang mainit yung EDSA, parang news lang yan. Yan po yung pagkakaiba ng history at saka ng balita. No? Yung pag napakalapit mo sa event, hindi pa matatawag na history yan. Kasi apektado ka pa Apektado pa yung emosyon mo Ang history po, dapat lumayo ka muna sa event. Kaya po yung mga bayani,
ang kinakailangan po nila, test of history. Test of time pala. Test of time. No? Sad to say, Ninoy Aquino, hindi po siya nakapasa sa test ng kasaysayan. 80s, 90s, 2010, mahina talaga. 90s, 10s, 20s, wala pang 50 years, di ba? Wala pang 50 years yung mula nung namatay siya. Ngayon, ang deklarasyon na ng nakakarami, hindi siya hero. So, hindi niya na pagtagumpayan yung test of time. Yan, kailangan po sa hero. Samantalang si Rizal, 1898, binaril sa Luneta. Si Marcelo del Pilar, 1898, namatay. Graciano Lopez Saina, 1898. Nakalipas na 100 taon, bayani pa rin sila. Si Ninoy, wala pang 50 years, hindi na siya bayani. Merong mga ganun, di ba? Parang magtataka yung future. Magtataka yung mga future. Ako may pinanood yung pelikulang Hari ng Tondo. Yung istorya ni starring George Stregan Jr. Kanina ba yung istorya yung Hari ng Tondo kay Asion Salonga? Nakita niyo yung pinanunood nila sa sine? Yung libing ni Togo. Ang dami, oh. Ang daming nanonood. Kasi kata ni Togo, eh. Pero nung namatay si Pugo, na masikat sa kanya nung Pugo at Togo, hindi ganun nakarami. Kasi, ayun po. Okay. Isa pa, makikita natin, si Rico yan. O, kala mo na namatay yun, eh. Parang hero-like, eh. Ayun. Anyways, Sir Buds, si PRRD po ba magiging bayani na 80 na karamihan ka? Ano yun? 80 na karamihan ka? Hindi ko makuha yung magiging bayani pa siya. Sa immediate na, alam nyo po, ang naaral ko yan, eh. Para ka maging dakilang bayani, dapat may pamposter ka. Yung meron kang yung pamposter ba, katulad ni Jose Rizal. Kung si Jose Rizal, at that time nasa, si Rizal naka-exile siya sa Dapitan. Alam niyo ba kung ano ginagawa na Rizal sa Dapitan? Wala na. Na siya, yung nagsisettle na lang siya, may asawa na siya. Nagkataon. Kaya nga, utang na loob ni Rizal, eto, konting kwento lang, para maiba naman. Alam niyo ba na utang na loob ni Rizal kay Bonifacio yung pagiging bayani niya? Kasi nung exile na si Rizal, nasa Dapitan, Josephine Braque na lang iniintindi niya. Nagjo-Josephine Braque na. Nanggagamot na lang siya. Yan yung panahon na face niya na, yung panahon na, di ba si Rizal, sinasabi natin, ang daming gawain ni Rizal, nanggagamot, tapos nagtatanim, agriculturist, nagtuturo, nagtayo siya ng eskwelahan sa Dapitan. Ganun na lang si Rizal, eh. Tapos, nung pumutok yung revolusyon sa Cuba, nag-volunteer siya na maging manggagamot dun sa revolusyon. Kasi syempre marami sugatan, eh. Ayun yun. Nagkataon, papunta na siya ng Cuba. Baka hindi nyo lang alam. Nagkataon, nung nasa barko siya papunta ng Cuba, syempre Maynila muna, Dapitan, eh. Nagrevolusyon si Bonifacio. Puta, damay siya. Iniisip ng Kastila. Siyempre, sikat siya, eh. Bakit siya ang sikat? Kasi nobela niya, di ba? Yun yung nakaban, eh. No Limit Tangere, tsaka El Filibusterismo, eh.
Bakit hindi si Bonifacio? Paano sisikat yun underground sila. Tago sila lihim lang yung katipunan Hindi naman sila kilala Ang kilala talaga, akala ng mga Kastila, ang namumuno sa revolusyon si Jose Rizal. Kung nagkataon na hindi nagrevolusyon si Bonifacio, wala na po, hindi po bayani si Rizal Hinuli si Rizal, kinulong at binaril sa Luneta. Yun. Yun yung pagpapakabayani ni Rizal. Pamposter yun di ba? Binaril sa Luneta. Preparin. Apunten. Fuego. Pa. Tapos binaril siya, di ba? Na slow motion pa yun. Umiikot si Rizal na gano'n. Deads. Yun po kailangan ng mga bayani. Si Bonifacio, meron din siya mga pamposter. Maraming pamposter si Bonifacio. Punitin ang sedula. Mabuhay ang revolusyon. Ayan yun. Lusubin ng pulburin. Mga pamposter moment yun. Mas magaling ba si... Eto chismis history. Mas magaling si Marcelo del Pilar kaysa kay Rizal Mas kinikilala si Marcelo del Pilar ng mga... Kasi si Marcelo del Pilar naging editor-in-chief siya ng di ba? Ng La Solidaridad. Si Rizal, isa lang siya sa mga contributor, writer. So mas magaling si Marcelo del Pilar nung buhay pa sila. Pero dahil si Rizal ay yung pagpatay sa kanya Kaya mas dakilang bayani si Rizal kasi meron siyang poster moment. Preparen, apunten, fuego. Tindi, no? Si Marcelo del Pilar, wala nung moment na yun. Namatay si Marcelo del Pilar na namumulot ng mga upos ng sigarilyo para sa Europa siya namatay. Taglamig. Grabe, no? Anyways, ilang lang na history. Gusto ko rin magkwento ng mga history isang channel ko pagkatapos nitong mga politika na to. Kaya natin to kaya natin to pinag-uusapan dahil sa tanong na magiging bayani ba si Tatay Digong? 'Di ba? Ayan po, ito yung drama ng buhay ni Tatay Digong, yung nakulong siya sa ICC. Makikita balang araw yung poster ni Tatay Digong na nasa kulungan siya. 50 years from now, 100 years from now. Dahil sa gusto niyang si Tatay Digong meron siyang pang poster. Yung mga pang poster yung mga hihilahin ko yung buwan mo. Sinasakay siya sa mga eroplano. Alam niyo yun? Ilalabas siya sa Pilipinas. Tapos yung mga tao sa labas, nagrarally, sumisigaw ng Duterte, bring him home. Mga tagpo na yan. Pamposter yan. May mga sinabi din siya, yung mga I am not a Filipino for nothing. Kaya kumpleto na si Tatay Digong. Kumpleto na yung marami na siyang pamposter. Marami na siyang tapos sa mga likod niya yung mga build niya. Yung Boracay, mapapakita sa likod yung mga lahat na nagawa niya. Tapos ICC, yun yung huling hanto knock on wood. Wag naman.
Oo, yung mga gano'n, 'di ba? Meron nun, eh. Kaya may kulang na lang kay Tatay Digong. From historical point of view, siyempre mahirap ako magsabi niya sa inyo, puta magagalit kayo sa'kin.